Hi guys! So, may nag-approach sa akin na nag-message kumbaga na sabi bigbigay daw ako ng tips or paano daw maiwasan yung mga scam sa real estate, especially sa online. Okay? Kasi alam naman natin na, for example, nasa abroad tayo. Kung hindi man nasa abroad, nasa Visayas or Mindanao tayo, or hindi naman tayo regular na nasa Maynila or katabi ng property na nasa condominium na bibili natin. Siyempre, mahirap na magtiwala doon sa mga tamang tao or sa mga tao na nag-a-avail ng mga services. Kasi maraming mga nag-a-avail dyan na low down, mataas yung discount, na hindi ko na alam kung paano ko i-explain. Pero, syempre, yung, yung mga too good to be true, yung promises, na syempre lalabas doon as scam. Kasi, kunwari, for example, ang binibigay na discount nasa 10%. I mean, binibigay na discount nasa 10 to 15%. Pero ang approve lang naman talaga sa ating developers is nasa mga 5% to 7% or 10%. Syempre, napasubo ka na eh. Kumbaga, nag-reserve ka na eh. Sayang yung 50,000. Kasi sabi mo nung una, ah, 15% ang discount. Tapos nung lumabas, 10% lang pala. Hindi na natin mare-refund yun. So, paano maiiwasan yung mga ganong senaryo? Tapos, syempre, magtitiwala ka, nasa abroad ka, sasabihin natin na may nag-ads or may nakilala ka online na sabi, para ka lang nag-iipon sa halagang 20,000 a month na hindi naman mabigat sa'yo, makakaipon at magkakaroon ka ng condominium, pag uwi mo, magagamit mo siya, mabebenta mo siya. Ngayon, syempre, nagtiwala ka sa tao, hindi ka naman nagsabi sa family mo. So, ngayon, hindi natin alam na tinatakbo pala niya yung pera. Hindi pala binabayad. So, ang hirap kasi syempre, kumbaga, yung pera na pinambibili natin doon is galing sa sa trabaho, homesick, galing nasa OFW tayo, nasa ibang bansa tayo, tapos homesick yung resulta nun, sobrang hirap, mga ibang nationality yung kasama natin everyday, tapos may scam lang tayo. Oh my God! Wow! Ah, naintindihan ko kayo. So, ngayon, magbibigay ako ng, paano ko ba i-set up to? Magbibigay tayo ng mga list or flows, flow, flow ng mga definition na lang, definition ng mga tao na makakausap natin with regard sa mga property selling. Okay. So, meron lang kasi tayong dalawang klase ng, actually tatlo. Tatlo. Tatlo na makakausap tungkol sa ganyang mga pagbebenta. Ngayon, yung tatlo, parang mahilig ako sa tatlo na naman, di ba? Easy 1 to 3 steps ko. Ngayon, tatlo na naman din. Okay. Tatlo lang silang possible na magbenta ng property. Okay. The owner, the broker, and the agents. Actually, yung broker and agents parang iisa lang sila, pero mas i-classify natin sa tatlo para mas maganda. Okay. So si owner, siya yung nagpapabenta ng property. Ngayon, siya yung may-ari ng property na nagbebenta. Pwedeng sila mismo yung makilala nyo, pwedeng hindi sila yung makilala nyo. Kasi pwede silang maglagay ng broker or maglagay ng ahente na gusto nilang magbenta ng property nila. Pero, makikilala nyo to dapat sa dulo. Okay, punta tayo dun sa normal na property selling or developer selling. Ibig sabihin ng developer selling, siya yung bibili mo yung property ng brand new or bibili mo yung property direct sa developer. Hindi ito parang yung lupa na nabenta na dun nung panahon nung 2001 dito sa taong to, na nabenta nung 2010 nung sa taong to, tapos bibenta sa'yo. Kasi parang multiple selling na yun nangyari. Multiple ownership na yun. Pero eto is ikaw pa lang yung unang-unang magkakaroon ng ng sale ng ikaw sa'yo yung una nakapangalan yung property. Okay? So, ngayon, ang owner na tinatawag siya si developer.
Siya si developer. Siya si SMDC, siya si Ayala, siya si Avida, siya si Philinvest, si Robinsons, mga ganun. Basta si SMDC, siya yon. Ngayon, si SMDC, naglagay siya ng mga agents na magbebenta ng property at broker. Okay. So, meron tayong tinatawag na in-house agents or in-house property specialists. Sila yung mga local network na nagbebenta, property specialist, international property specialist. Pwede silang parang direct sila sa company. Si broker naman, sila yung professionals talaga ng PRC, may license. May license sila na accredited dito sa loob ng SMDC. At the same time, pwede rin naman broker na rin yung ahente. Sila rin, kumbaga, licensed broker sila na naging employed ni SMDC. Okay. So, dito, sa tatlong to, ang madalas na makikita nyo na nag-ads is si broker at saka si agents. Si property specialist, international or local. Sila yung madalas na makikita nyo na nag-offer ng property online. Online or sa malls, silang dalawa yan. Silang dalawa. So ngayon, syempre hindi natin makikita si SMDC. Pero sila yung inassign yung mga tao dyan. Okay? So ngayon, ang unang-unang step natin para makikita natin legitimacy or due diligence natin bago tayo mag-proceed sa mga transactions sa kanila is pwede natin tanungin yung identity nila. For example, IDs, licensures, ganyan. Tapos yung kanilang mga Facebook social accounts, social media accounts, TikTok, syempre mas maraming followers, medyo mas legit. Pero hindi kasi sinasabing lahat ng maraming followers legit kasi may mga way or matatalino ang mga ibang mga tao na basta scammer, syempre medyo marami silang paraan para dyan. So, isang way lang naman yung pag-check na legitimacy niyan. Mga IDs, mga licensure nila, tapos yung mga accreditation, plus yung mga social media nila. Di ba? Then, dito sa part na to, ako nga pala is under ako sa broker. Real estate broker by profession, tapos binigyan ng license ng PRC. Pumasa ako sa PRC licensure exam. So, ngayon, accredited ako under kay Miss Abby ng sales director siya ng SMDC. So, dati kasi before, employed ako ng SMDC, property specialist ako way back 2011 to 2012. Yan, property specialist. Magkasama kami na siya dyan bago pa lang kami napunta sa SMDC. So, ngayon, kung sakali na makakausap nyo ako sa mga darating na mga appointment natin or mga video calls, pwede ko siyang i-invite para doon sa video call natin, sa meeting, para makilala nyo rin siya, si Miss Abby. At the same time, para mawala yung agam-agam nyo or question nyo na legit ba talaga yan? Legit ba yan? Ganito. At least yun, kita nyo na talaga, meron talagang employed ni SMDC, ako broker talaga, tapos actually, si Miss Abby ang owner nung mga services na iba natin. Okay? So, okay. Ngayon, ang gagawin nyo naman, kung hindi kayo sa akin makikipag-usap or sa iba kayong may kausap kayong ibang tao, pwede kayong mag-request ng gano'n. Sabihin nyo, baka pwedeng isama mo dito yung assistant manager mo, sales director mo, associate sales director, team leader nyo, para mas legit yung usapan nyo. Okay, so nakakuha ka na ng tip number 1. Actually, tip number 1 and 2 or 1 and 1.5. Okay, so okay na. Dalawa na yung tip yun ha. So, una is yung mga licensure, mga social media. Pangalawa is mga credible na tao, kung pwede ma-invite na rin sa meeting. At least, eto naman, safe tayo dito. Kasi through video call yung usapan natin. Kumbaga, hindi ka maubusan ng oras kung hindi mo magugustuhan yung offer, yung presentation. Hindi tayo nag-aksaya ng oras. At kung magugustuhan naman na matutuloy natin yung presentation, sa meetup natin, pwedeng isang step na lang ang gagawin natin. Baka sa interior na lang tayo magkita. Di ba?
Okay. So, ano pa ba? 1, 2, then sa third part, yan. Sa third part, ano pa ba? Dun sa third part, yung tungkol na tayo dun sa payment. So, 'di ba, nag-due diligence ka na sa mga tao, sa mga broker, sa mga company, dun sa SMDC, ganyan. Alam naman natin yung SMDC is well known sa company na sa Philippines. C Family, SM Malls. So, SMDC, hindi ko na siya parang i-build up sa inyo. Buo na yung pangalan niya talaga, 'di ba? So, ngayon, punta na tayo dun sa payment. For example, nagustuhan niyo na yung process, ganun, nagustuhan niyo na yung property. Ngayon, kahit ako yung makakausap nyo, for example, ako mismo yung kausap nyo, ako rin nagsasuggest na pagdating sa payments, mas maganda kung dumirekta ka sa developers doon sa SMDC. Pero hindi ko naman sinabing directly na, ano ba yan, ako pa maghahanap ng tao doon, ako pa maghahanap. Hindi. I mean, yung payments, pay to or deposited directly sa account ng SMDC. Hindi na sa akin. Yung, Aris, ito yung payment. Yung reservation ko, bayaran mo. Huwag na, mas maganda na na-diretso mo na doon. Para, ano na rin tayo, kumbaga, transparent tayo. Ma'am, nagbayad ka ngayon, ano bang date ngayon? July 6, Saturday. At least nakita na agad sa system na July 6, Saturday, nagbayad ka. Hindi yung pinadama pa sa akin, tapos, syempre, ayoko naman pag-isipan ng mga clients ko na, paano ibayad kaya ni Aris yun? Baka naman tinakbo na ako. O kaya, Aris, may penalty raw ako kasi hindi daw nabayaran. Eh, July 6 ko binigay sa iyo. July 8 na yata pumasok or 7 yung payment. Eh, syempre, ma'am, hindi ka naman po, kumbaga, hindi naman po nagre-reflect agad yung bayad. Kaya, mas maganda, ma'am, na kayo na po mismo nagbayad dun sa SMDC directly. Di ba? Ang dami pa ang dami pa mga pwedeng mangyari, kumbaga, or ang dami pang pwedeng mga scenarios doon. Mas maganda, diretso na natin yung payment doon, di ba? So, bibigay nyo na lang sa akin yung copy ng proof of payments, kumbaga, para ipapa-update ko lang sa office na nabayaran na po to, yun lang. So, ayun. And then, lahat ng papeles, syempre, documented sa'yo. Pangalan mo yung property. Bago nga pala yun, pag-uusapan natin yung pangalan ng property ha. Siguro sa next videos na yun. Pero ngayon, focus muna tayo sa topic. So, ganon. So, yun na. May tatlo tayong step. Yung kausap natin, yung due diligence ng kausap natin, mga licensures nila, mga identity nila, mga social media nila. Number 2 natin is kung meron sila pang mga mas higher position ng mga pwede nating makasama sa meeting. And number 3, lahat ng payment natin mas maganda doon. Doon. Kasi sila naman yung binilihan mo actually. Yung developer. Inalaw lang kami ng developer na kami mag-transact para sa inyo. Kami mamamagitan. So, okay. Daming tips na. So, siguro naman hindi na kayo para ma-scam pa. At kung ayaw nyo magpa-scam pa, syempre ito na ako. Di ba? So, it's up to you. So, sana ay may natutunan kayo sa konting usapin natin tungkol sa scaman, sa real estate, lalo na sa mga tao makakakilala nyo dito. So, ano pa ba? Hoping na magkaroon tayo ng connection balang araw or maging connected tayo kung sino man nakikinig nito. And, tawag dito, yung mga gumugulo sa isip nyo. Mga gumugulo sa isip nyo, mga questions, even hindi ka papabili or nag-imagine ka pa lang na in the future, sana makakabili ako ng property, sana magkakabili ako ng condominium, sana magkaroon ako ng condominium. Possible yan. Kasi yun nga, hindi ka naman siguro napaisip or hindi ka napunta dito sa video na to at hindi ka umabot sa punto na to kung hindi mo dream magkaroon ito or hindi mo gustong magkaroon ng ganito. So, lahat ng bagay may naka-align yan. So, kaya siguro ako yung pinanood mo kasi baka ako yung tao na may malaking or maliit na maitutulong sa'yo. So, keep in touch. Pwede kang mag-message ngayon
Huwag kayo mahiya kahit sabihin nyo, ay baka hindi naman ako pabili. Hindi naman ako, wala pa akong pera ngayon. At least, pwede nyo na itanong sa akin. Actually, okay lang naman magtanong sa akin kasi ang nangyayari is pag nagtanong sa akin, gagawa lang ako ng video explanation. Send ko, i-upload ko yan sa social media. Syempre, hindi kasama lahat ng mga infos nyo kung sino man nagtanong kasi data privacy yan. So ngayon, yung tanong nyo, maaaring tanong din ng ibang tao. Kaya ipopost ko to publicly do sa mga social media ko para kung sino man yung mga tao na makakakinig nito or may same question sa inyo, nasagot ko na. Or kung hindi ko man masagot, nakakuha na ng tips at mga infos. 'Di ba? So, malaking benefits naman yun. Kaya yung simpleng tanong nyo na akala nyo pang sarili nyo lang, kinakalat ko na hindi naman alam na kayo yun nagtanong. Thank you. So, ayan. So, maraming salamat sa time nyo. Hoping may mga nakuha kayo kahit papano sa akin. Okay? So, this is Ari Singson, your camper bro. Bye-bye. Alright.